A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri at papasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Sa Kanya lamang tayo hihingi ng tulong, gabay at kapatawaran. Ang sino man pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas, ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man ang nasa pagkaligaw, ay walang makapagbigay patnubay maliban sa gabay ng Allah. Ako ay sumasaksi, naniniwala, na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, ang ganap, ang nag-iisa, ang laging buhay. At ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ng Allah. Nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang Allah ay itampok niya sa huling propetang si Muhammad, gayon din sa kanyang pamilya, kasamahan at sa lahat ng tao at mga jin na tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kapatid, kababayan, magulang sa pananampalatayang Islam, sa pagkakataon pong ito, ang paksa na nais kong ibahagi ay iwasan ang labis na pag-aalinlangan. Bakit ang tao ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang pinakamahusay sa lahat ng kanyang nilikha? Napag-alaman natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi iniwan ang tao na hindi ipinakita sa kanila ang tuwid at baluktot na daan. Subalit, ipinagkaloob niya ang kanyang kalayaang pumili sa landas na nais niyang bagtasin. Nagpadala din siya ng mga sugo upang anyayahan ang sangkatauhan na maging masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pagtanggi sa lahat ng ibang kapangyarihan ay tawag ito ni Satanas. Ang pangunahing saligan ng lahat ng mga propeta ay ang mga sumusunod. O tao, sambahin ang Allah lamang, huwag magkaroon ng kaakibat na pagsamba sa Kanya. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lubos na mahabagin sa Kanyang mga alipin. Nang dahil sa Kanyang habag, siya ay nagpadala ng mga sugo na may dalang banal na kapahayagan upang maging gabay tungo sa landas ng buhay. Sinabi ni Said Abdul al-Maudadi sa kanyang tanyag na akdang Risali Diniyat, una sa lahat, kinakailangang may taglay tayong matibay na paniniwala sa pamalagi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sa pagtataglay na matibay at lantay na pananalig sa pamalagi ng Allah subhanahu wa ta'ala, papaano niya ipagkaloob ang ganap na pagsunod sa Kanya. Kasunod nito, kinakailangang malaman na ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaalaman sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang magbibigay ng kakayahan sa tao upang kanyang mapag-aralan ang dakilang katangian at hubugin ang kanyang buhay sa kadalisayan at pagkamakadiyos. Kapag ang isang tao ay hindi niya batid na mayroong tanging nag-iisang Diyos na siyang tagapaglikha at tagapagpamahala at ang tagapagpanustos ng sanlibutan at walang maaring makibahagi sa Kanya kahit bahagya lamang sa Kanyang lakas at kapangyarihan. Maari siyang maging biktima ng mga Diyos-Diyusan at siya ay mag-alay at humingi ng biyaya. Subalit, kapag napag-alaman niya na ang dakilang katangian ng tauhid o ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi siya magiging biktima sa kanyang pagiging unawa. Katulad din ng mga maunawaan ng isang tao na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay batid ang lahat ng kanyang kaalaman, ay abot ang lahat ng subok ng lugar at siya ay nakakita, nakakarinig at kanyang batid ang lahat ng ating ginagawa, maging ito man ay nangyayari sa pribado o pampubliko. Ganon din, ang ating kaisipan ay hindi binibigkas. Papaano niya magawang maging suwail?
sa Allah subhanahu wa ta'ala, na mararamdaman niya sa ilalim ng walang hangganang pagsuko at pagpasumikap sa makatuwid, pagbubutihin niya ang kanyang mga gawa. Ngunit ang isang taong hindi batid ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaring maliligaw siya ng landas sa kadahilan sa kanyang kamangmangan sa pagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang kalagayan sa lahat ng ibang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang katotohanan sa mga magandang asal at katangian na dapat taglay ng isang tao. Kung ninaisin niyang sundan ang landas ng pananampalatayang Islam, ay maaring magdulot ng kabihasnan at umunlad dahil sa kanyang malawak na kaalaman sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaalaman sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagpapadalisay sa isipan at kaluluwa, ang kanyang paniniwala, asal, at gawain. Subalit, ang pangkaraniwang pag-unawa at kaalaman lamang ay hindi sapat para sa mga darating na tungkulin. Nararapat na magkaroon siya ng hindi mapamantayang matibayan na pananalig at nagmula sa puso at isipan upang malaya mula sa mga mapanirang pag-aalinlangan at kawalan ng katotohanan. Dagdag pa dito, mga kababayan, mga kapatid, nararapat nating malaman na ang detalye ng paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsunod upang kaluguran tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat hindi malalaman ng tao ang ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala, papaano niya pipiliin at tatanggapin ang isang bahagi at tanggihan ang ibang bahagi nito? Kung ang isang tao ay walang kaalaman sa banal na batas at ang mga berebelasyong ito ay napakahalagang panuntunan ng buhay ng tao. Sa muli, ang likas na kaalaman lamang ay hindi sapat. Kinakailangang buo ang paniniwala at pananalig na ito sa batas, sa banal na Quran, at kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa pagsunod sa panuntunang ito. Sapagkat ang kaalamang walang pananalig ay lihis sa matuwid na landas. Sa pagkatapos, nararapat nating malaman na ang bunga ng paniniwala ay pagiging pagkamakasunurin at kawalan ng paniniwala at pagkasuwail. Dapat niyang malaman kung ano ang biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sandaling piliin niya ang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay tungo sa kadalisayan, kagandahang asal at pagkamakasunurin, dapat din nating malaman ang parusa ng masamang maidudulot ng hindi pagsunod at paghimagsik sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatuwid, ang kaalaman sa kabilang buhay ay napakahalaga sa isang tao. Nararapat na ang tao ay may masapat na malinaw at matatag na paniniwala sa katotohanan. Ang kamatayan ay hindi nangangulugan ng hangganan ng buhay. Bagkus ay landas ng pagkabuhay na muli at dadalhin siya sa pinakamataas na korte ng hustisya na ang mismong hukom doon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Upang siya ay hahatulan sa kanyang mga ginawa. Ang mabuting gawain ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga masamang gawa naman ay paparusahan din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay walang pag-alinlangan na darating at magaganap. Ang diwa ng tungkulin at panagutan ay mahalaga para sa ganap na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong walang kaalaman sa kabilang buhay ay maaring ituturing na ang pagsunod at pagsuway man ay walang kahalagaan. Iisipin niyang dahil sa kamatayan, ang mga ito ay lahat ay magiging abo na lamang. Sa ganung uri ng pag-iisip, paano natin maaring mapagtitiisan ang mga pagsubok at kaguluhan na kaakibat sa buhay sa pagiging masunurin at layuan ang daan tungo sa landas ng pagkakasala at kasamaan?
Maaring sisira sa kanyang magandang oral o maging ari-arian sa mundong ito. Sa ganitong uri ng pag-iisip, ang tao ay hindi matatanggap na masunod ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang taong salat sa paniniwala sa kabilang buhay ay ang paghuhukom, hindi rin siya maaring makakatagal sa kaguluhan ng buhay kasama na dito ang tukso at kasamaan. Sapagkat ang pag-aalinlangan at kahinaan na siyang tudurog at titibay sa kanyang pananindigan at determinasyon upang makibaka ay manatili kang matatag sa iyong katauhan. Katauhan lamang na kung manatili at matatag sa iyong paniniwala, kung ikaw man ay may angking pag-alinlangan sa iyong kaisipan, hindi ka maaring manatiling matatag at matapat. Buong puso mo lamang iyong sinusunod isang kautusan o gawain na kung saan matitiyak mo na ang kabutihang maidudulot nito ay dahil sa iyong pagsunod sa ang mga wawala, mga pinsala at parusa sa iyong makamit kung suwayin. Kaya't ang malawak na kaalaman magdudulot ng paniniwala at di paniniwala at ang kabilang buhay ay lumalabag sa parusa at magbigay ng diwa sa buhay tungo sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang susunod na talata sa banal na Quran, sa Kabanata Al-Baqarah, ay may mga sapat na gabay hinggil dito at kanyang ipinaliwanag ang batayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpadala sa mga sugo upang magturo kung alin ang tama at ang mali sa sangkatauhan. Naglalahad din ito ng mga paghikayat sa mga gumagawa ng mabuti at pagbibigay ng babala sa mga gumagawa ng katiwalian at pagkakasala at magandang balita ng paraiso, ang babala tungkol sa impyerno at ang matinding parusa dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan sa ating wika, ang sangkatauhan ay isang pamayanan lamang at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsugo ng mga tagapagbalita na may taglay na magandang balita at paalaala. At sa kabila ng kanyang ipinagkaloob ang aklat sa katotohanan upang kanilang mahatulan ang mga tao ng mga bagay na hindi pinagkasunduan. Dadapwat ang angka ng kasulatan. Matapos ang maliwanag na katibayan o tanda ang aral ng kapahayagan at iba pa, na ipinahayag sa kanila ay hindi lamang magkaiba-iba sa kanilang mga sarili, bagkus tanggi pa rito ay ang kanilang makasariling paghihimagsik. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng kanyang mga biyaya, ay namuhay sa mga sumasampalataya. Katotohanan tungkol dito sa mga bagay na hindi pinagkasunduan sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mamatnubay sa sinumang kanyang maibigin sa matuwid na landas. Hanggang dito na lamang po mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Iniwan ko sa inyo ang kapayapaan, habag at papala ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.